Magandang umaga po mga kapato. Oh. Oh. Gugutom na sila. Gutom na sila. Oh. May tayo magpakain. Kukunin muna natin yung sisiw. Oh. Ito, malapit nang ibaba. Yan. Oh, malalaki na yung mga dating maliliit mga kapato. Oh. Ito yung bagong pisa ngayon. Bagong pisa. Ayun. At madadagdagan pa. Kukunin natin yung bagong pisa ngayon. Ito. Ibilangin natin kung may epekto yung ginawa natin mga kapato. Kasi yung dati dito, di ba dito may kanal dati. Yan. Yung sinabi ko noon na nung November 30, November 30. Nung nakarambuan, nung katapusan, tinanggal ko yung kanal dito, tapos nilagay ko dyan, tinakpan ko ng yero para wala silang maapakan na tubig. Yun. Tignan natin kung marami ngayon yung napisa. Ito. Marami yung napisa. Mapekto yung ginawa ko na ganon. Kasi wala silang maapakan na tubig para pumunta sa kanilang itlogan. Okay. Ito na. Kunin natin. Ibilangin natin. Four. Six. 8. 10. 11. Ay, isa lang yung hindi niya na. Ay. Ayan. Hindi nakalabas mga kapato. Namatay. Hindi nakalabas. Patay na. Doso yung itlog. Isa lang yung hindi nakalabas. Wala na doon. Kaya ito 11 ang 12 yung itlog.
Isa lang yung hindi napisa. Hindi nakalabas pa. Oh. Oh, wala na doon. Oh. Ibig sabihin mga kapato, pag wala silang naapakan na tubig ay mas marami silang mapipisang itlog pag hindi nababasa yung paa nila. Oh. Kaya ang gagawin natin dito ay dito naman sa kabila. Kung maluwag naman, idadagdag natin dito. Yan. Para may kasama sila. Idadagdag natin mamaya dyan. Oh. Oh, ganun mga kapato. Effective pala pag yung kwan. Wala silang naapakan na kwan, oh, talaga. Oh, patay na, oh. Patay na talaga. Oh, hindi na gumagalaw, oh. 12 yung itlog niya. Napisa sana lahat. Kaso nga lang yung isa hindi nakalabas. Oh. Kaya effective yung ginawa ko mga kapato na tinanggal ko yung kanal doon sa gitna at inilagay sa gilid. Nilagyan ko ng yero para wala silang maapak-apakan na tubig. Oh. Oh, kaya kayong mga parehas kung nag-aalaga ng mga bibi dyan, dapat na yung mga painuman nila, yung inuman nila at saka yung kwan, pag may naapakan silang basa tubig, may malapit sila sa may kanal-kanal, ay dapat may layo yung paitlugan nila. Oh, kagaya yung ginawa ko ngayon, oh. Nanisa yung isa, 12 yung itlog. Napisa sana lahat, pero kaso nga lang yung isa hindi nakalabas. Sayang. Kwan din yun. Sabihin na natin na barako yun. Kung sakaling nabuhay, sayang talaga. Pag naibenta yung barako, 700. Sayang, may pambili sana ng bigas. Ayun na yung stock natin na kwan na mga ipa. Maglalagay ulit tayo doon sa paitlogan kasi kwan, basa yung lupa para wala silang maapag-apakan na kwan. Di bali dito takwan, hindi pa nangangamo yung kwan, okay pa yung lupa niya. Saka na lang pag nag-ulan-ulan uli ito maglalagay. Yung dating ganyan karami noon mga kapato, nagamit na po lahat natin. Kaya yan, bagong dating yan. Oh. O kaya yung mga pareho po natin nag-aalaga ng mga pato dyan, yung malapit sa mga bahay-bahay, oh, gumamit na po kayo ng ganito ipa para hindi po mangamoy. Pinaglagyan nyo yung mga pato nyo. Oh. Dito naman tayo sa kwan.
Isa may ito na yung ano natin mga kapato. Nagkakasta na sila. Ay yung ano natin. Yan yung mga crossbreed natin. Ang Peking, dalawa na lang. Nabenta na po yung dalawa noon mga kapato. Nabenta ko ng 1,000 isa, 1,000 ang isa. Taga downstream po yung bumili. Baboy yung mga pakpak nila talaga. Ang mga asawa nila ay 10, taglilima nila. Yan. Pag may naparami po natin yan, yan na po ang magiging kapalit ng mga breeder natin lahat doon sa kabila. Papalitan natin. Papalitan natin lahat yun para maging malalaki yung pato natin. Pag malaki, mas malaki rin yung pagbebentahan. Kasi ang ginagawa po natin ay nagkakatay po tayo, initinda sa harap ng bahay, pangpulutan pato. Hanggang dito na lang mga kapato. Yun po ang napansin ko dun sa ginawa ko mga kapato. Mas maganda po yung malayo sa tubig, yung paitlogan ng mga pato natin para mas marami po tayong mapipisang mga itlog. Okay. Hanggang dito na lang mga kapato. Bye bye mga kapato.